Hello! Good morning, kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please, i-click mo na pa yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video, I share ko po sa inyo yung aking mga extra income kahit nasa bahay lang. So, ilan po dito yung aking mga ginagawa for side hustles para magkaroon tayo ng sariling income. So, dati po akong OFW at ngayon po ay nag-for good na. Years na din. 2 years, mahigit 2 years na din po ako dito sa Pilipinas. At eto po nga po yung ilan dito yung mga pinagkakakitaan ko sa bahay. So, stay at home mom po ako, full-time mom. And ayun, syempre, kahit nasa bahay lang tayo, so gusto nating kumita ng sariling pera kasi syempre galing tayo abroad. So, dati kumikita tayo ng dollar, tapos biglang boom, wala na tayong income. So, ayun. So, kaya ito, gusto kong i-share sa inyo sa kapwa ko mami na galing ding abroad or yung kahit dito lang sa Pilipinas na gusto rin magkaroon ng sariling income as a wife or as a full-time mom. So, kailangan natin yan. So, para sa akin kasi mas gusto ko na meron din akong sariling income, meron akong sariling pera at just in case na kailangan kong bumili pang sarili, pang personal things or meron akong gustong bilhin para sa bahay. So, meron akong extra na pwede kong gamitin. So, hindi yung family budget yung palagi nating gagamitin. So, ayun. At just in case na merong mga situation na kailangan mong gamitan ng pera or kailangan mong yung meron kang choice, no? Kasi minsan bilang mommy na stay at home tapos syempre pag wala kang ibang pinagkikitaan, wala kang ibang source na ng income para magkaroon ka ng pera. So, minsan ano yun, threat. Parang threat yon sa isang ina na kagaya natin na walang income, no? Minsan, may mga pagkakataon na kailangan mo na pala munang lumayo. Kaso, hindi ka makaalis kasi wala kang pera. So, kapag ka meron kang sariling pera, choice mo na lang na magstay or choice mo na umalis. So, hindi ka napipilitan na magstay lang kasi wala ka. 'Di ba? Kailangan natin ng extra income, kailangan nating magkaroon ng pera kasi nga 'di ba yung mga may mga pera nga, may yung mga babae or lalaki na may pera, niloloko, iniiwan ng asawa, yung mga artista magaganda, may mga pera, mayayaman, iniiwan, niloloko pa ng asawa, 'di ba? So, ayun, ano lang, just my thought. Just in case lang na kailangan mong gumamit ng sarili mong pera, so meron kang choice. We have always a choice. So, choice natin mag-stay or choice natin umalis. So, ayun, sa mga situation na kailangan natin ng ganong desisyon. So, ayan, balik na tayo sa topic natin. Ito yung ideas or mga side hustles na pwede natin gawin kahit nasa bahay tayo. Naglista ako dito ng 10 extra side hustles na pwede nating pagkakitaan. So, ito yung first is, number 1 ko talaga dito is yung GCash in, GCash out, or kaya yung mga pay bills. So, number 1 ko po yan kasi ito talaga ginagawa ko. So, pinapaikot-ikot ko yung aking pera para mag-cash in, cash out, para kahit papano 1,000 charge natin is 10 pesos. So, every 1,000 or kung maka 5,000 ka, meron 50 pesos sa isang araw, may pang merienda ka na, 'di ba? So, and number 2 is yung printing business. So, dahil nga meron naman tayong knowledge about computer and business printing and editing, ganyan. So, pagkarating ko, siguro mga 2 months after pagka-uwi ko dito, so bumili ako ng printer and nagpaski lang ako sa labas ng bahay namin na printing available. So, yung binili kong printer, pwede siyang scan, pwede siyang photocopy, and then meron na rin akong lamination. So, ayun, hindi ganun kalaki agad yung income. So, pero araw-araw merong magpapa-photocopy dyan, may magpapa-print, lalo na kung malapit ka sa school. So, in my case, malayo naman ako sa school, pero nasa loob ako ng area na limited yung merong mga printing shop. And yung number 3 is yung sari-sari store. So, ito common na to sa ating mga mami na nasa bahay. So,
Pwede na ngayon sa Pure Gold, nagdi-deliver sila ng mga stocks. So, ayun, kahit hindi ka na pumunta ng Pure Gold or hindi ka na mamalengke, so sila na yung magdi-deliver sa tindahan mo. So, yun. And number 4 is yung buy and sell. Pwede kang, kung may puhunan ka, pwede kang mag-buy and sell ng mga gold, jewelries, and iba pang mga items na alam mong mabibenta mo rin kaagad. And number 5 is yung online selling. Ayan, yung mga damit or kung ano yung mga gamit sa bahay, gamit sa kusina. So, ayun, pwede nating gawin yon online at pwede rin tayong magka-stocks or pwede tayong kumuha sa ating suppliers online. So, i-deliver na lang. Then, i-online din natin. So, ayun. And number 6 is kung meron kang passion sa pagluluto, sa pagkain, ganyan, lutong ulam, merienda. So, ayan, kahit nasa bahay ka lang sa sarili mong kusina, so, pwede mong pagkakitaan yan. As long as willing kang mag-try. Siyempre, hindi naman sa isang luto mo lang or sa isang labas mo lang ng paninda, mauubos ka agad. Siyempre, it takes time at pasasaan pa at basta consistent tayo sa goal natin, no? And next, ito, unti ko nang makalimutan, yung side hustle sa pagva-vlog. So, ayan, meron na pong kumikita sa pagva-vlog sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, ayan, or sa Instagram. Ka-connected ng pagva-vlog or pagpo-post natin sa mga social media, yung pagiging affiliate marketer. So, ayan, marami na pong kumikita, lalo na yung mga influencers talaga na nagpo-promote ng mga products from Shopee, Lazada, TikTok. So, wala na tayong physical na product na ibebenta. So, nag-affiliate marketing na lang tayo. So, meron pa akong video niyan about Ecomobi, kung paano tayo maging affiliate, kung paano tayo makapag-create ng income sa Shopee, Lazada, or TikTok na wala tayong binibentang product. So, isa yon sa pinaka-best extra side hustle bilang nandito tayo sa bahay natin. So, pwede tayong mag-promote ng mga products na ginagamit natin or yung mga binibili natin sa Shopee or sa TikTok, sa Lazada. So, ayan, gagawan lang natin ng video or ng magandang review or honest review and then ipopost natin yung link. So, ayun, kapag merong bumili sa link, sa personalized or sa unique link natin, so, ayan, pwede na tayong kumita. So, meron akong video dyan sa playlist natin sa ating channel kung paano ako nakapag kumita at kung paano ako nakapag-withdraw. Ayan, meron na pa akong income yan before. So, ayun, check nyo lang po after ng video na to. So, next is yung tutorial. So, ayun, lalo na doon sa mga subdivision, nakatira. So, merong mga parents dyan na busy, hindi na nila magawang turuan yung mga anak nila. May mga trabaho parehas. So, ayun, pwede ka mag-offer ng tutorial. Lalo na kung may experience ka or EDUC graduate ka, ganyan. Or kahit hindi ka graduate, basta as long as knowledgeable ka doon sa subject or sa itututor mo. And then next is yung nail arts, so manicure, pedicure. So, yung pag-a-arts ng nails natin, ayan. Or kung marunong kang gumupit ng buhok, pwede rin sa bahay. Pwede mag-start sa bahay lang. So, eto, hindi ko to ginagawa. Kasi, hindi tayo doon, hindi ko forte yun. Pati yung sa pagluluto ng pagkain. So, hindi ko rin yung ginagawa. So, nilist down ko lang to para at least meron din pa rin kayong idea na pwede nating pagkakitaan kahit nasa bahay. Kasi, iba-iba naman tayo ng forte. Iba-iba tayo ng kakayahan. So, iba-iba yung binigay sa atin na talento. Kaya, kung ano yung meron tayo, yun, gamitin natin. And next is agriculture. So, ayan. Kung meron kayong lupa, ayan, pwede nyong tamnan, gulay, prutas. Ayan. Seasonal nga lang to, pero malaking bagay kapag meron kang tanim. So, may okra, talong, kamatis, ganyan. Libre na yung pang-ulam mo. Hindi ka na, di ba? At least kahit doon muna mag-start na mabawasan yung expenses. Or kung mahilig ka sa paghalaman, pwede kang magbenta ng mga bulaklak, halaman na nakalagay sa paso or sa ganyan. Or yung mga seedlings, ayan. Kung ito yung forte mo, malaking bagay din po itong mga ganitong uri ng business.
And next is rental business. For example, meron kang mga bagay na pwedeng gamitin for rental, video okay, ganyan. Or yung mga gamit sa kung anong gamit na pwede mong iparenta, car rental, or pwede rin sa properties. For example, meron kang isang unit dyan, isang kwarto, ayan, pwede mong pagkakitaan yan, pwedeng parentahan yan. And of course, marami pa tayong ibang pwedeng side hustles. And ito po yung pinaka-tip ko sa lahat ng nabanggit ko, no? So, yung mga nabanggit ko na yon na side hustles, ano na yun given na yon kapag madiskarte ka, kapag gusto mo talagang magkaroon ng extra income, given na yon na pwede kang kumita sa mga nabanggit ko na yon. And kapag kumikita ka na, ayan, at dito na papasok yung maintain or sustain, pag-sustain ng mga kinita mo or pag-manage ng pera mo. So, ayan, yung kinikita ko sa pay bill, sa pagtitinda ng itlog, ayan, sa pagdi-deliver namin ng mga, ayan, itlog nga, ganyan. And sa printing business, so yung iba ko pong income doon, nilalagay ko sa digital wallet, sa digital banks, like, for example, Cbank or Simbank, Maya, ayan, sa mga savings na pwedeng kumita pa yung ating income. So, for example, sa Cbank, meron niyang 3.5% per annum. Same sa GoTime, meron din siyang 3.5 per annum. So, mas malaki yung interest rate na pwede natin kitain compare sa compare sa traditional banks na malalaking banks dito sa Pilipinas. So, ayun. Every time na meron akong income from printing business, GCash in, GCash out, ganyan, nilalagay ko po dun sa digital banks, digital wallet ko para everyday, like sa Cbank, everyday, ayan, mag-i-increase siya ng mag-i-increase dahil sa interest rate or interest na kinikita or binibigay ng digital wallet na yon. So, ayun, kahit pa konti-konti, nadadagdagan pa rin yung income natin, kumikita pa rin siya, hindi siya nakasteady lang doon sa bangko natin or maiiwasan din natin na magastos kagad, no? So, ayun, yun yung siguro pinaka magandang tip ko na maibibigay sa inyo. So, ayun, medyo napahaba na yung ating video. Thank you so much for watching. Sana ay nakatulong po yung mga nabanggit ko. At kung meron po kayong ibang side hustles na ginagawa nyo, kung pwede nyo pong i-share, comment lang po sa ating comment section. Paki-share naman po kung gusto nyo pong mas marami pa tayong stay-at-home mom na mabigyan ng idea para magkaroon ng extra income. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!